Ilang linggo na lamang at summer na. Kaya naman puspusan ang sinasagawang information dissemination at babala ng Department of Health sa publiko na mag-ingat sa iba't ibang summer diseases. Para sa detalye, balitaan mo kami Julius Di Samburo. Sakit, walang pinipiling panahon, mapaumaga, mapatanghali, mapagabi, tag-ulan man o tag-init, atake nila'y napakalupit. Noong buwan ng Nobyembre hanggang Disyembre, nauso ang tigdas. Dahil sa malamig na panahon, una nang naghayag ang Department of Health na hindi ito simpleng sakit sa balat lamang, kundi isang respiratory disease na hindi dapat pabayaan. Kaya ang pamahalaan nagbigay na ng bakuna lalo sa mga bata. Sa panayam ng Team Balitaan, inilahad ni Health Director Dr. Eduardo Hanairo na may posibilidad na kahit mainit na, ang tigdas ay magtatagal pa. Sobrang lamig na dumating sa atin ngayon, mas mainit ang panahon ng darating ngayong summer. Ang isa sa mga kailangan natin tandaan, kung may measles tayo ngayon, maaaring magtuloy-tuloy yan, measles natin, sa panahon nitong tag-init. At ang hindi maganda nito, madali tayong papawisan, lalo mga bata, ang ating resistensya ay mas mababa, kaya ang mangyayari baka mas marami tayong komplikasyon kamukha ng pneumonia pag sa panahon ng tag-init. Ngayon, ang measles ay hindi lang yung measles at tigdas na nakikita natin ngayon. Meron pa sa tag-init ng ating mga German measles at ang chickenpox. So marami pang sakit na related sa summer, lalo na ito'y kabit dito sa ating pamumuhay gaya ng mga piyesta at itong pamamasyal natin at pagbabakasyon. Ngayong unti-unting nararamdaman na natin ang tag-init hanggang sa pagpasok ng buwan ng Marso, tiyak uusbong na naman ang mga tinaguriang summer diseases. 6 sa mga sakit na ito ay pinangalanan ng DOH. Ilan lamang dito ay ang sore eyes o ang pamumula ng mata. Sa mga magpupunta naman sa mga beach, babala sa posibleng sunburn. Dahil sa papalit-palit na klima, colds and cough maaaring resulta. Dagdag pa dito ang vomiting and bowel movements o diarrhea, skin diseases at kagat ng aso. Kailangan, ang pinaka-importante ay magpapakuna tayo laban dito sa mga viral diseases na ito. Kaya itong since viral disease, ay self-limiting. Ibig sabihin, wala talagang gamot kung saan siyang gumagaling. Kaya lang nga, nagkakaroon ng komplikasyon, lalo na kung compromise, no? Immune compromise ang isang bata, mahina pangangatawan, malnourished, yung mahina resistensya. Kaya napaka-importante magpapakuna. Ngayon, kung meron tayong lagnat, magpatingin ka agad at kung maaari nga ay mag-hydrate ng sarili. Tandaan, kasabay ng iyong pagsasaya ngayong bakasyon, kailangan pa din ng iba yung pag-iingat at pangangalaga sa inyong kalusugan para makaiwas sa sakit na naglalabasan. Ito ang Balitaan Special Report. Ako si Julius Di Samburo, Telebisyon ng Bayan.